Nawa sa inyo'y manahan salita ni Kristong banal upang siya'y pasalamatan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, matatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao sapagkat kinikilala ng mga tao ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Minsan daw ho may nagsabi, sa pagtatanong daw na tutuklasan natin at mas lumalalim ang ating kaalaman sa mga bagay-bagay. Kaya hindi ba sa isang bata, habang siya ay lumalaki, dumarating siya sa punto na tanong siya ng tanong, lalo na siguro makaka-relate dito yung mga magulang na may mga anak. Darating sa punto na ang bata ay tanong ng tanong sa inyo. Ano ito? Bakit ganito ito? Ba't ganito kulay nito? Sa kanyang pagtatanong dahil gusto niyang matuto. Gusto niyang matuklasan ang mga bagay sa paligid niya. Gusto niyang makilala ang mundo. Gusto niyang maintindihan ang mga bagay-bagay. At sa araw ding ito, ang pinagdiriwang nating santo, si San Justino, ay nagsimula sa pagtatanong. Siya ay isang pagano, hindi naniniwala kay Kristo. Pero sa kanya, nagsimula siya sa pagtatanong. Pagtatanong tungkol kay Jesus. Pagtatanong tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. At ganon din naman ho sa Ebanghelyo natin. Ang mga Pariseo at iskriba ay nagsimula magtanong kay Jesus. Kaso nga lang, yung pagtatanong nila ay hindi para matuto, kundi para maghanap ng mali sa sasabihin ni Jesus. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano sa patuloy nating paglago sa pananampalataya. Tulad ng santo na ang pinagdiriwang natin ngayon, nagsimula sa pagtatanong
Dahil gusto niyang makilala, gusto niyang matuklasan, sino ba itong Jesus na ito? Sino ba itong Jesus na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano? Ano ba yung turo ng pananampalataya nila? At para sa kanya nagsimula doon, pagtuklas, pagtanong, hanggang mula sa kanyang pagtatanong, nadiskubre niya at nalaman ang katotohanan ng pananampalatayang Kristyanismo. At mula sa pagtatanong, nauwi sa pananampalataya. Ang ganda rin po sa atin, no, bilang mga Kristiyano. Minsan may kanya-kanya rin tayong tanong. Pero sana magtatanong tayo kay Jesus. Hindi lamang tayo magtatanong dahil gusto natin maghanap ng mali. Minsan magtatanong tayo tungkol sa pananampalataya natin. Lalo na uso-uso ngayon yung makikipagdebate. Sana yung pagtatanong natin ay dahil gusto nating mapalalim ang pananampalataya natin. Mas gusto nating makilala si Jesus. Hindi ba gano'n naman sa isang magkakaibigan o sa isang nagsisimula sa kanilang relasyon bilang magkasintahan? Hindi ba nagtatanong-tanong kayo sa bawat isa para mas makilala ninyo ang bawat isa? Inaalam mo ano yung paborito niyang pagkain, ano yung hilig niya. Yung pagtatanong mo ay dahil gusto mo siyang makilala. Sana bilang Kristiyano din, ay mas naisin nating makilala si Jesus. Mas naisin natin na makilala ang mga aral at turo ni Jesus. Masikapin natin, tulad ni San Agustino, natuklasin ang kagandahan ng mga aral at turo ni Jesus. At yan po ang imbitasyon sa atin ngayon bilang Kristiyano. Sa ating pagtatanong, natutuklasan natin ang pananampalataya. Sa ating pagtatanong, ay nagsisimula ang pagkakilala natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Mas naintindihan natin yung pananampalatayang sinasampalatayanan natin. Kaya ang imbitasyon sa atin ngayon, ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, kilalanin siya, tuklasin ang kanyang aral at turo. At sana mula sa pagtatanong, matuklasan natin ang mas malalim na pananampalataya at pagkakilala sa ating pananampalataya. Kung gano'n ang gagawin natin, mas lalalim ang pag-ibig natin kay Jesus. Mas lalo tayong makakasunod sa kanyang mga aral at turo. At ang tao nung sumusunod sa aral at turo ni Jesus ay ang nagmamahal sa kanya ng lubos at ng totoo. Amen.